Posible ba na makakuha ka ng client kahit hindi ka marunong mag-English? So the answer is yes. Posible ka makakuha ng isang client kahit hindi ka marunong mag-English. Ang kailangan mo lang ng basic English at basic understanding sa English. Kahit basic lang, hindi mo kailangan na sobrang runong. Ang kailangan lang dito ni client is nakakaintindi ka sa mga sinasabi niya. So ngayon, hindi naman ako expert sa English. Nag-summer class pa nga ako nung high school ako dito sa English na subject. Pati hindi naman ako sobrang fluent na magsalita na mag-English. Ang una akala ko, kapag hindi ako marunong mag-English, is hindi kagad doon nila i-hire. Tapos nung nakuha ko sila at na-close ko yung client na yun, na-realize ko na kinukuha pa rin nila ako kahit hindi ako marunong mag-English fluently at hindi naman ako expert sa English. Bakit pa rin ako nila kinukuha? The answer is, they are hiring me hindi sa aking pag-i-English, hindi sa aking accent, hindi sa aking grammar. Hinahire nila ako doon sa services na ino-offer ko sa kanila. Kung ako nag-apply sa isang virtual assistant, syempre, kailangan ko maging fluent rin at kailangan ko rin marunong sa pag-i-English talaga. Pero kung ako yung nagbibigay ng isang services na hindi kailangan ng marunong na English, like video editing, graphic designing, website designing, hindi mo naman kailangan magsalita ng mag-English kasi hindi ka na magsasalita. Yung kailangan mo lang is yung skills na i-provide mo doon sa client mo. Kahit hindi ka marunong mag-English, makakuha ka pa rin ng client mo. Pati in the long term naman, gagaling ka pa rin naman mag-English eh. Actually, marami nagsasabi sa akin ng mga estudyante ko, habang tumatagal sila sa MSB, mas na-addict na sila sa interview, mas na-addict na sila mag-English. Kumbaga, mas na-enhance na enhancing skills rin nila sa pag-English. So, it can give you an edge pa rin in the future kapag medyo naging comfortable ka na rin makipag-usap sa client. So, that's my answer and see you on my next lesson.